Hey guys! Good afternoon and welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nga po nating update para po sa hapon na ito ay pumapatungkol po sa t-shirt ni Henyo Master Joey De Leon na kung saan ay nakalagay nga po dito ang logo ng titulong Eat Bulaga na kung saan ay tumulong po siya sa pag-create nito year 1980. So uulitin lang po natin 1980. Kaligit na Ricads, may ambag po siya sa pag-create ng logo ng Eat Bulaga, and hindi lang basta ambag dahil makikita po ninyo doon na malaki ang ambag ni Henyo Master sa logo ng Eat Bulaga dahil meron po itong malalim na ibig sabihin na kung ano ang nasa likod at papaano nila nabuo ang logo po na yan. 1980 guys, 1980 wala pa po ang Tape Inc. noon kasi 1981 sila pumasok dito. So naalala nyo ba yung sinabi ni Attorney Maggie kahapon? Sila daw ang unang gumamit. Pero muling napatunayan Henyo Master Joey De Leon na talagang siya ay parte ng Eat Bulaga, ginagamit niyang Eat Bulaga at may mga pruweba po Kaligit na Ricads na bago pa man dumating ang Tape Inc. ay talagang si Henyo Master ay malaki po ang ambag. Malaki, hindi lang ambag kasi siya yung creator nito. Kaya malaki talaga ang kanyang papel sa Eat Bulaga Kaligit na Ricads. Anyway, sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. So, eto na nga ka-OG dahil dyan, goodbye, paalam na ba talaga dito sa Tape Bulaga Kaligit na Ricads? Kaya dapat ba talaga simulan na nilang magpaalam dahil hindi na magtatagal ang kanilang programa at nakikita ng mga tao na malakas ang tawag dito laban po ng TVJ dahil mga ebidensya ang kanila pong hawak-hawak. Hindi katulad po dito sa Tape Inc. na may maikatwiran lang daw po talaga. May maihayin lang at maitawid ang kaso hanggang sa Supreme Court. Kasi puro dakdak lang daw po itong kabila Pero wala naman daw pong maipakita ebidensya ayon po sa mga legit Ricads or mga netizen na may kontrata sa kanila si Henyo Master Joey De Leon or ang buong TVJ ni hindi rin daw nila mapatunayan na binenta sa kanila ni Joey De Leon ang titulong Eat Bulaga Kaligit na Ricads. Samantalang TVJ ay puro pruweba po talaga. Nandito sila sa stage na kung saan ay puro pruweba po ang kanilang inihahayin. Kagaya ng IPO trademark na ipanalo po nila sa IPO ang trademark na Eat Bulaga. And then eto naman pong sinabi ni Henyo Master nga patungkol po sa logo. And may explanations pa doon kung ano at kung papaano nagawa ang logo na yan, paano po nila nabuo. Sa kabuuan, sabi po dito, Joey De Leon explains 1980 Eat Bulaga logo he co-designed. Joey De Leon showcased the t-shirt he designed. Henyo Master Joey De Leon explained the 1980 logo of the longest running noontime show Eat Bulaga that he co-designed. Joey has proven once again that he rightfully owns the right to use Eat Bulaga title. He and his fellow host Tito Soto Vic Soto fought hard for the Eat Bulaga trademark. The issue started when TVJ decided to leave Tape Inc., the production company behind the noontime show for many years. However, before the time the show started, managing the show, Eat Bulaga was already existing. Despite this fact, TVJ and the legit Ricads weren't able to bring the title when they transferred to TV5. So, yun lang nga po, nakakalungkot dito. Pero ang ganda ang ganda nitong article na isulat nila. Mukhang talagang panig rin sa TVJ. Or should I say, hindi sa panig nasa panig ng katotohanan. Kasi yung iba pag binasa mo,
Halata mo agad na bias. Anyway, sabi dito, just recently, the Intellectual Property Office of the Philippines, ay POPIL, released a decision in favor of TVJ. However, tape is not easily giving up. Although TVJ has all the right to use this title or the title, they said that out of respect, the other party should refrain from using it already. However, the Kapuso Noon Time Show continued using the title. In a recent Instagram post, Joey De Leon once again proved his big role in the show that has reached its 44th year. He showcased his t-shirt with the Itbulaga. The Henyo Master said that this was the 1980 logo of the longest running noontime show. Joey said that he co-designed this logo. He explained the elements that are included in this. This is the 1980 Itbulaga logo I helped design. Tungkol sa pagsasalita at pagkain. May 2 dila at may tilao o uvula. Yung kuntil sa lalamunan. FYI, the Henyo Master shared. So, ito nga po yung mismong post ni Henyo Master Joey De Leon. Ayan, sa mga hindi pa po follow kay Henyo Master, follow nyo na yan. Kagaya ko nakalagay dito, following na. So, napakalinaw, no, itong 2 buntot sa GNB ay dila daw po yan. And then, yun nga, kuntil sa lalamunan, uvula po yung sa letter B. Makikita nyo, oo nga, no? Parang ganun nga siya. So, patungkol talaga to sa pagkain. And mukha rin daw pong tinidor ka-OG. So, meron talagang meaning itong Itbulaga po na ito. Hindi lang siya basta gumawa para maganda lang tingnan. Ang logo ay may malalim na ibig sabihin or pakahulugan. Ka-legit Darvicans. Anyway, pasensya na po ulit sa boses ko today. Ayan, nagsisimula na naman po tayo na masira ang boses. Nako, wag naman sana. Anyway, sabi dito ni Owil Pogi, magpalit na lang ng title yung kabila ng Itbulaga. Total, di naman nalalayo. Sabi pa dito, bulagan na lang ang kabila at bingihan. God bless you. Sir Joey, alam ng buong Pilipino na kayo ang tunay na Itbulaga. Sabi pa dito, now you explained it in details. Ikaw talaga ang henyo behind that logo, Sir Joey. Ikaw na. Sir Joey, sana available mga Bulaga t-shirts. Same sa dati. Sa molecules, yung t-shirts. Grabe, ang galing ng symbolisms. Things you can only expect from the original creators talaga. Henyo ka talaga, sir, ang poet nyo. Di gaya ng iba dyan, hindi marunong mag-isip at himot sa boss nila. Sabi pa dito, I remember this logo, 9 years old ako niyan. May haplos ng pagka-Rolling Stones. Samantala, sabi dito, true yan, napansin ko pa dati. Elementary ako yung tonsil at dila sa logo. 1982. Live namin napanood, grade 2 ako sa RPN 9. Ibang klase talaga kung pinag-isipan ang design. Galing. Yun pala yun. Salamat sa trivia. O diba, marami po talagang nabulaga. And for sure, maaari po nila itong gamitin, ka-legit Darvicans, na ebidensya na malaki po talaga ang role ni Henyo Master Joey De Leon sa Itbulaga, ka-OG. Samantala, sabi pa po dito, over the years, the show logo has undergone several changes. This explanation that Joey had for the logo back in 1980 garnered admiration from many netizens. Some said that he is indeed the Henyo Master for thinking of those details. Some said that they hope Joey De Leon will make these kinds of shirts available for a purchase.
So, syempre, siya po ang nag-create ng titulong Itbulaga. Creation niya po yan, kaya hindi po nakapagtataka na may malalim pong pakahulugan ang logo po na ito or ang logo ng Itbulaga. Actually, ang ganda nga po niyan, Ka-Legit Tabrikads eh. Siyempre, siya ang creator, kaya maipapaliwanag niya ng maayos kung paano niya nabuo ang Itbulaga at the same time ang nasa likod ng logo na ito. So, dahil po dyan, ka-OG, maraming nagsasabi na panalo talaga ang TVJ sa laban. Lalo pat inalabas na ni Henyo Master ang isa pang patunay at malaking ebidensya na maaari po nilang gamitin para patunayan na si Henyo Master Joey De Leon ay talagang may creator ang creator ng titulong Itbulaga at may karapatan sa trademark na titulong Itbulaga. 1980 ito guys, tumulong si Henyo Master. 1981 nang dumating ang tape, tapos sasabihin nila na hindi po ginagamit nila Henyo Master ang Itbulaga at ang tape ink ang gumagamit nito. The moment po na nagsimula ang Itbulaga, kasama po ang TVJ, andoon po sila Henyo Master, Joey De Leon. Sila nga po ang mukha ng Itbulaga. And maaari din nilang gamitin siguro, I think lang naman, na hindi po sila sumasahod talaga, ka-OG. Pero patuloy silang pumapasok kasi hindi lang po para sa kanila po ito, ka-OG. Yung mahal nila yung programa, ka-OG Kasi kung empleyado lang ako dyan, lalayas na ako agad, walang sweldo, taon, lokohan na yan. Pero sabi nga, kung anak mo yan, hindi mo iiwan. Kung pagmamayari mo yan, hindi mo yan iiwan. Kagaya nitong sila Henyo Master, Joey De Leon at Tito Vic and Joey. So, yun lang po muna guys ang ating update para po sa sa hapong ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.